Hello children of God, maayong adlaw sa inyong tanan. Hopefully, and let's all pray all together nga ang atong December, ending of the year, is kanang prosperous gihapon, happy gihapon, o safety gihapon tang tanan. Naay mga tao sa karong panahon nga naay mga dagkong problema, naay mga grieving nga mga moments, naay mga dili maayong panghitabo sa ilang mga kinabuhi. We will just pray for them, especially those people nga nawad-an og paglaom. Dagan kaayo karon, mga labi na gid mga kabatanunan, no? Nawad-an og paglaom, nawad-an og kalipay, no? Kay tungod kay kulang sila og kuan, pagbati sa presensya sa Ginoo. Ang ato lang gimatabang sa ila karon is to pray for them. Let's offer a prayer for them. Na in the mighty name of Jesus, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, ang mga kaigsuunan na naadiri sa kalibutan, labi na katong mga nag-struggle sa ilang mga emotions, na ay mga feelings of depression, no? Feelings of loneliness, labi na karon nga holiday season, no, nga ang tibuok kalibutan na anda nila nga karong December is kanang holiday season of giving, kanang family holiday, na ang tibuok pamilya, na ang kanang completeness sa pamilya, no, na ang presensya kung asa diin natawag yun si Jesus Christ, no. So atong pamalandungan ang atong kaugalingong mga kinabuhi kung unsa ang status niini. And if your status of life is neutral, walay panghitabo, walay problema, naay problema pero manageable ra, kaya ra kaayo, pansit ra kaayo, yan naapoy uban nga malipayon, ayaw ka nakalimtig pasalamat ug pasidungog ang tanan sa atong Ginoo, i-offer sa Ginoo para mag-glorify ang iyang pangalan. Kay tungod kay sa mga positive nga mga panghitabo sa atong mga kinabuhi, ato gid kanang i-bring back the glory to God, ibalik ang tanang dungog ug himaya sa iya. Maskin pa man sa mga sakit, sa mga di maayong panghitabo sa atong kinabuhi, maskin pa man sa mga tao nga nakapasakit nato, ato lang gihapon ipasalamat sa Ginoo. Ngano? Kay every time grateful ang imong kasing-kasing, maskin pa man magiunsa na ka sa mga tao. Every time na grateful ka nga kani Lord, kani nga problema, kani nga conflict, ako na lang i-offer sa imo. I will be rejoicing. Salamat ani Lord, kay tungod ani kabalo na din ko sa buhaton sa sunod. It will going to be kanang a way of changing things. Nakay usabon ba sa imong personalidad, sa imong personality, nganong ingana ang imong nakam up nga situation or challenge imong kinabuhi. So let's call the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit is from God. Siya ang mugayad kanato unsay angay natong desisyon sa kinabuhi, unsay angay natong buhaton nga kanang labi na nga atong ginalikayan ang mga wrong emotions. Kay if atong buhaton ang wrong emotions, kabalo man gyud ta unsay resulta, dili kadaugan ang resulta, kun dili kuan siya na gap sa kanaan ng mga tao, kung naay conflict ka ng mga tao, so there's a gap in between you and that person, no? So there's something like no peace of mind with that person. Whereas kung ato nang ikalimtan or idayig na lang na sa Ginoo instead, ipasalamat na sa Ginoo ang panghitabo and forget about it, dili na lang nato pansinon nga inanay ang nabuhat sa ato, no? Kung naay tao nga nakapasakit sa imo, ato na lang silang sabton, kay much better pa man ta ang atong kinabuhi kaysa nila, no? Salamat sa Ginoo kay dili na ang atong kinabuhi sama sa kinabuhian ang nangitag problema sa imo, ha, no? It's one way to thank God, it's one way to be grateful and to be kanang thankful with our God, kay dili pareha sa ila ang ato ang status kinabuhi. Most especially if you will feel the presence of God with you, if you knew that the Holy Spirit is always with you, nagauban sa imo, ha, ma-feel man na nimo kung naa na jud ang Ginoo sa imo. Ato man ang mabati tungod kay mga imong tagapasayloan sa atong mga sala, ug ato na siyang dawaton sa atong kinabuhi. That's why mao na nga akong purpose na magdawat gyud sa Ginoo every day, no? Dawaton gyud si Jesus Christ every day, ug dili lang kana mangayo tagapasayloan sa atong mga sala. Kay every time nato nang buhaton, it means that we just begin our day properly. We just begins our days, no? Atong adlaw-adlaw ato nang kanang gisugdan sa maayo nga lakang sa atong kinabuhi. Nganong maayo man? Kay nidapig man ta sa atong Ginoo. Nidapig man ta sa Ginoo nga naggama sa ato, nidapig man ta sa Ginoo nga naghimo sa ato o nag-provide sa ato sa atong mga kinahanglan, no? Comparing sa pagmata nimo sa kada adlaw ba, kada morning mata ka, and then wala kay sense of gratefulness kay nakamata pa ka, wala kay sense of gratefulness kay nakaginhawa pa ka, able pa ka nga moadto sa mga lugar nga imong adtuan, able pa ka nga magtrabaho sa workplace nga imong trabahuan, able pa ka nga mobisita sa mga taong importante sa kinabuhi, no? That's one thing in the morning that we should be grateful for, no? Especially if you are surrounded by your family, no? Especially if you are surrounded by the love of your lives, sa mga tao nga importante sa imuha o imong mahal sa kinabuhi, no?
dugay na nga butang nga angay natong ipasalamat sa Ginoo. Inaana ta niya kapinangga. So dili na to'y kalimtan nga dawaton si Jesus Christ every day sa atong kinabuhi. Let's receive Him today. Okay, we're so excited for that. Every day receiving Jesus Christ, our Lord and Savior. You can repeat after me, children of God. Let's all together say, Jesucristo, pasaylo kami sa among mga kasaypanan. Nas nakasala kami pinaagi sa among pulong, pinaagi sa among buhat, ug sa among hunahuna. Gidawat ka namo Jesus nga among personal nga manluluwas ug among Ginoo. Salamat Jesus Christ and thank you. Thank you so much, children of God, for receiving Jesus Christ today with me. And we will not also forget the scripture, the word of God. Unsa iyang message karon sa atua. And I've got this Bible with me from NLT version. You can use a King James version, New King James version, no? ESV version, any version nga kanang Holy Bible. Kay dinha nato mabalaan unsay mensahe sa atong Ginoo kanatong tanan. So it's actually coming from the book of coming from the book of Proverbs. Proverbs chapter, dagan highlight dali. Chapter 4, verse 20 to 22. Proverbs chapter 4, verses 22, 22. It's highlighted here. My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them and healing to their whole body. Hallelujah. Okay, thank you so much, Lord, for this Bible verse today. So, mo ni ang imong message amo, Lord, my child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them and healing to their whole body. Hallelujah. So, meaning kita, gidupahan naman ta ni Jesus Christ na naluwas na ta sa atong mga sala tungod sa iyahang sacrifice o iyahang kanang redeeming love, iyang sacrifice o iyang pagluwas sa atua. And especially if we believe that Jesus is kanang living with us, then ang atong mga gipangbati sa kalawasan nato, the whole body will be healed. Hallelujah, see? And healing to their whole body. Once we will pay attention to what God says and listen carefully to His words. Dili na mawala ang atong pananaw, ana. Let them penetrate deep into your heart. Dapat ato yung sabton ug ayo ug isulod sa atong kasing-kasing, itasok sa atong kasing-kasing unsa ang mensahe sa Ginoo nato every day, especially if you are opening your Bible, children of God. Unsa may mga message na imong nabasahan sa Holy Bible, if in case di kay nimo siya masabtan, read it again. Read it not just two times kanang reading, like imo siyang ibalik kag kaduha ba. You can repeat reading with your Bible verses, especially if you are reading the Bible. You can repeat many times, most especially if katong mga verses nga wala kay nimo siya na penetrate, wala kay nimo siya na sabtan, wala kay nimo siya na kanang nakuha ang mensahe sa Ginoo, unsa gyud pasabutan. You can read many times until naana dayon discernment from the Holy Spirit. Kay mo ni ang gusto sa Holy Spirit nato nga kanang basa ta sa Bible. Kay once nga ato nang ginabasa ang Holy Bible, Word of God, ang atong Holy Spirit po maningkamot og pagpasabot ana sa atoa. It's because of the power of the Holy Spirit why we understand the Word of God. And it's by the power of the Holy Spirit nga mag-guided ta nga ang interpretation nato sa pagbasa sa Bible is dili siya kanang against sa kanang tumong o pulong sa Ginoo. Kay if ever ang imong interpretation sa imong gibasa sa Bible is against sa will sa Ginoo, you are not empowered by your Holy Spirit. Be careful about that. So that's the time na magampok ta, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Gusto ko makasabot og ayo. Gusto ko makasabot ug unsa gyud ang meaning sa imong gipabasa sa ako akal. That's why we need to pray every time, especially if we want to be closer to God. If we want to know what's the real meaning of the Word of God nga atong kaka-encounter o ato anang about to read, atong basahon. So don't worry, don't think negative, don't be afraid, because reading the Holy Scripture will open your heart and mind into reality. Will open your kanang thoughts. It will open your thoughts widely about Jesus Christ. And as a follower of Jesus Christ, we should know about Jesus Christ through reading the Holy Scripture. We should know Jesus Christ. We should be closer to Jesus Christ. We should be closer to Him. Wala na ilain pa nga atong ampuan kundi si Jesus Christ lang gyud. All the angels, saints in heaven, and all the holy holy person, kanang specifically saints, they are the best kanang instrument. They are the best inspiration
inspiration sa ato pag sa tagsa. Kay tungod nila na sila kadaugan, na sila encounter with the Lord, minausab ang ilang kinabuhi, no? Dito nila nakita sa mga kinabuhi sa mga santos, as you're studying all the lives of the saints, no? Dito nato makita, diha nato makita sa ilang mga kinabuhi na they are glorifying our God. They are giving thanks to Jesus Christ who saved them too. So they are our inspiration, and we will not forget to thank them also for being an inspiration. But everything that will glorify God should be directly be kanang offered to Jesus, to God, because Jesus is one with the Father, and by the power of the Holy Spirit nakaila kita sa Ginoo. And I think that's all for today, and be blessed.